anakan ni Hesukristo ayon sa Biblia. Unang-una, huwag kayong magagalit. Alam kong lahat kayo masaya pag Pasko. Ako rin masaya, no? Kasi ang naaalala ng tao si Kristo, no? Kaya lang merong mga Pasko hindi na si Kristo naaalala. Ang naaalala na ninong at ninang at saka yung masasarap na pagkain, Pasko na naman, la 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 la. Ayan. Yung Pasko, pag yung mga I'm dreaming of a white Christmas, with every Christmas card I write. May your days be merry and bright, and may all your Christmases be white. Ayan. Ang naalala na, Christmas card, no? Meron naman, you better watch out, you better not cry, you better not pout, I'm telling you why. Santa Claus is coming to town. He's making a list and checking it twice, gonna find out who's naughty or nice. Santa Claus is coming to town. He sees you when you're sleeping, he knows when you're awake, he knows if you've been bad or good, so be good for goodness sake. Oh, you better watch out, you better not cry, better not pout, I'm telling you why. Santa Claus is coming to town. Ayan ang naaalala pag Pasko. Hindi na si Kristo eh. Pagkain, ang naaalala, regalo, mamasyal, yon. Nawala ang Kristo sa eksena. Kasi aral ng tao yan. Wala yan sa Biblia. Hindi totoong 25 de Disyembre ang kapanganakan ni Kristo. Bakit? Pagkapasok ng Nobyembre hanggang buong Disyembre, ang Bethlehem ng Judea, kung saan ipinanganak si Kristo, ay natatakpan ng yelo. Pakita natin ang pruweba. Ito po yung terrain o vicinity ng Bethlehem of Judea. Mapapansin nyo, pagka Disyembre, ganyan ang makikita mo ron. Punong-puno ng yelo dahil panahon ng winter, ang Disyembre 25. Ngayon, nang si Kristo'y ipanganak, winter ba? Disyembre ba? Basahin natin ang ulat ni San Lucas, Kapitulo 2, versikulo 1. Basa. Nangyari nga ng mga araw na yaon na lumabas ang isang utos mula kay Augusto Cesar na magpatala ang buong sanglibutan. Ito ang unang talaang mamamayan na ginawa ng si Quirinio ay gobernador sa Syria. At nagsisiparoon ang lahat upang sila'y mangatala, bawat isa sa kaniyang sariling bayan. At si Jose naman ay umahon mula sa Galilea, mula sa bayan ng Nazaret, hanggang sa Judea sa bayan ni David, na kung tawagi Bethlehem, sapagkat siya'y sa angkan at sa lahi ni David, upang patala siya pati ni Maria na mag-aasawa sa kanya na kasalukuyang kagampan. At nangyari, samantalang sila'y nangaroroon at naganap ang mga kaarawang dapat siyang manganak. At kanyang ipinanganak ang panganay niyang anak na lalaki, at ito'y binalot niya ng mga lampin, at inihiga sa isang pasabsaban, sapagkat wala ng lugar para sa kanila sa tuluyan. At may mga pastor ng tupa sa lupain ding yaon na nangasaparang, na pinagpupuyatan sa gabi ang kanilang kawan. At tumayo sa tabi nila ang isang anghel ng Panginoon, at ang kaluwalhatian ng Panginoon ay nagliwanag sa palibot nila, at sila'y totoong nangatakot. At sinabi sa kanila ng anghel, huwag kayong mga takot, sapagkat narito, dinadalhan ko kayo ng mabubuting balita ng malaking kagalakan na siyang sasabuong bayan. Sapagkat ipinanganak sa inyo ngayon sa bayan ni David ang isang tagapagligtas
na siya ang Kristo, ang Panginoon. At ito ang sa inyo'y magiging pinakatanda. Masusumpungan ninyo ang isang sanggol na nababalot ng lampin at nakahiga sa isang pasabsaban. At biglang nakisama sa anghel ang isang karamihang hukbo ng langit na nangagpupuri sa Diyos at nangagsasabi, "Luwalhati sa Diyos sa kataas-taasan at sa lupa'y kapayapaan sa mga taong kinalulugdan niya." Ayan, yan ang po istorya. Nung ipanganak si Kristo, kasi sila taga Nazaret sila sa Galilea. Nag-utos yung emperador ng Roma magkaroon ng talaan ng mamamayan, census, para ma-tax niya ang mga tao. Ang nangyari, si Jose, saka si Maria, kailangang umalis dun sa Galilea, pupunta sila sa Judea. Kasi doon siya nakalista. Kasi siya anak ni David. No, kapatid? At kailangan doon siya magpalista sa siyudad ni David. Kasama niya ngayon si Maria na asawa niya, na kasalukuyang kagampan, mabuktot. Doon sila dinatnan ngayon ng panganganak sa Judea. Sa makatwid, si Kristo pinanganak sa Bethlehem ng Judea. Pag Disyembre, ang Bethlehem ng Judea, puno ng yelo. So, hindi ipinanganak si Kristo ng Disyembre. Alam nyo kung bakit. Ito na nyo yung Judea, oh. Ganyan ang itsura. Pati kotse, lubog Yan. Ngayon, nung ipanganak si Kristo, hindi naman Disyembre. Alam nyo kung bakit. Kasi nung gabing ipinanganak siya, may mga pastor na nasa bukid. Pinagpupuyatan yung kanilang kawan sa gabi. Yon. Meron ba naman pastor na punong-puno ng yelo yung bukid, ilalabas yung kanyang mga kawan? Napakaginaw nun. At saka hindi naman kakain ng yelo yung mga tupa. Di ba? Kaya nga kung mapapansin mo, kapatid, nung ipanganak si Kristo, inilagay sa sabsaban. Bakit? Mga tupa wala, nasa labas. Kung Disyembre yan, yung mga tupa nandun sa loob, hindi pwedeng ilagay ni Maria si Kristo sa sabsaban dahil kakainin ng mga tupa yung mga damuron di ba? Ibig sabihin, wala yung mga tupa dahil yung mga pastor nga na nasa labas nagpupuyat sa bukid Ibig sabihin, hindi tiempo ng Disyembre yan. At walang emperador ng Roma na mag-uutos ng census ng winter. Napakahirap sa tao maglakbay pag winter. Pwede ba namang winter saka ka mag-uutos ng census? Most probably, ang census ginagawa hindi winter. Pag matalino yung nag-iisip na emperador, siguradong matalino yon. Dahil dadahilanin ng tao, hindi po kami emperador nakalaka dahil punong-puno ng yelo daan Delikado. Kung Disyembre. Pero ang totoo, kapatid, hindi Disyembre ipinanganak ang ating Panginoong Hesukristo. Bakit? Miski sa kanta nakalagay yun Yung first Noel, the first Noel, the angels did say, was to certain poor shepherds in fields as they lay. Asan yung shepherds? Nasa fields. Nasa fields ba yung shepherd nung ipanganak si Kristo? Nandun. Pag winter ba? Pag December ba? Pwede ba silang pumunta sa fields? Wala ron. Kaya yung gumawa ng kantang ito, tama yung umpisa Pero pagdating sa bandang gitna, mali na In fields where they lay in keeping their sheep on a cold winter's night that was so deep. Noel, 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 born is the King of Israel. Yung kanta, tama sana sa umpisa
Yung shepherds nasa field. Kaya lang, sa bandang gitna, on a cold winter's night that was so deep, pwede ba namang yung pastor na ilalabas yung kanyang mga tupa sa gabi at kakain ng yelo at silang lahat doon ay mangingisay sa ginaw? Wala nun, kapatid. Kaya mali po kung bakit pinagdiriwang yan sa maling petsa. Basahin natin ang istorya, kapatid na Luz. Catholic Encyclopedia, Volume 2, page 607. Christmas. The feast of the Savior's birth is called Christmas, the Mass of Christ. It is celebrated on December 25 and is one of the main feasts of the liturgical year. The actual date of the Lord's birth is unknown, and its commemoration was generally included in the Feast of the Manifestations, Epiphany, January 6, during the first 3 centuries of the Christian era. History. In about the year 330, however, the Church in Rome definitely assigned December 25 for the celebration in order to honor Christ, the light of the world, and the true Son of Justice. This was the day which had been dedicated in pagan Rome to the feast of the Sun God and had been called Birthday of the Unconquered Sun. Yung palang Disyembre 25, yun pala yung kapanganakan ng Diyos-Diyusa ng Roma na tinatawag na Saturnalia, the Unconquered Sun. Ayon, yung Diyos-Diyusa ng mga Romano na pagano, ipinagdiriwang nila ang birthday noon 25 ng Disyembre. Doon itinaon naman yung pagdiriwang ng birthday ni Jesus. Isang malaking kalapastanganan, isabay mo pa ron sa pagdiriwang ng mga paganong Romano. Kaya alam nyo, kapatid, natutuwa kami pagka Pasko kasi masaya lahat ng tao pero hindi po kami nakikisali na maniwala kaming si Kristo pinanganak ng 25 de Disyembre. Mali kasi sa Biblia.